Kumusta naman kayo mga best? Sana okay lang kayo dyan. Ang lola nyo ay namamagapan. Tinanggal kasi yung isang ngipin ko. Parang yung ano niya, injection niya, hindi pa masyadong nawawala. So, kumusta naman kayo? Sana okay lang kayo. Sa mga patuloy na nag-comment dyan, nag-share ng kanyang mga karanasan, nag-share ng inyong mga karanasan dyan. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nagtagumpay na, congratulations. Sa mga hindi pa tamang panahon best. So, today's video pa lang, bago ako magbasa ng mga comments ninyo, share ko muna sa inyo yung mga signs na yung AFAM na kausap nyo ay seryoso yan. Itong isi-share ko sa inyo base sa karanasan ko yung kami ng mister ko bago kami nagpakasal. Kumbaga yung the beginning, simula ng aming pagkakilala, paano ko na-realize na seryoso talaga siya. So, kung may kausap kayo dyan na medyo relate kayo sa nangyari, posibleng sign na yan na seryoso yan. Nung una kasi, yung nag-meet kami ng mister ko sa dating site, talagang tinatanong kagad niya kung ano yung pwede niyang makontak na personal. Kumbaga, iba yung sa dating site. Kung gusto na niyang lumabas sa dating site. So, dati kasi Yahoo Messenger pa yun. Ngayon, Facebook Messenger. Yahoo Messenger yun, at saka yung Skype. Parang yung panahon na yun, 12 years ago, yun yung uso. Yung Skype at saka Yahoo Messenger. So, yung binigay ko yung dalawa ay talagang kinontak agad ako ni Mr. Yung gusto niya agad akong makita sa video call na ganun. So, sa Yahoo Messenger, nag-usap kami. Mafe-feel mo talaga na seryoso siya kasi lagi talaga siyang time. Kahit yung busy siya, kararating lang sa trabaho, paalis sa trabaho, nagbigay talaga siya ng time sa'yo. And, kumbaga, kaya niyang i-adapt yung sarili niya para makonect sa'yo. Kumbaga, meron siyang, halimbawa, yung time sa atin kasi sa Pinas, gabi. Dito sa Europe, umaga, magkaiba yung oras. Sa winter time, 7 hours. Summer time, 6 hours advance yung Pinas. So, nakikita kong seryoso si Mr. kasi nga, parang nagsabi siya na gusto daw niya ng seryosong relasyon. At gusto niya na nakafocus sa akin na wag nang mag-entertain ng iba, ganun siya. Gusto niya na yung, kumbaga, gusto niyang seryoso sa'yo, ikaw na ito lang iba. At nag-communicate sa'yo, nangumusta, kino-communicate ka sa maraming paraan, sa email, nag-iwan ng mga messages sa cellphone, ganun. Parang tinanong niya lahat kung saan niya ako makontak. Tapos, gusto niyang makilala yung family ko, ganon. Parang excited siyang maging part yung buhay niya sa buhay ko. Sino yung family ko, ganon, ano yung ginagawa ko, gusto niyang malaman. At syempre, kung interesado ka rin, ako, since interesado rin ako sa kanya, dahil na-feel ko seryoso siya, so, nag-focus na rin ako sa kanya, kasi na-feel ko na talagang naiba siya dun sa ibang mga kausap ko. Syempre, bago ko na-meet ang mister ko, marami rin akong nakausap na iba. So, may seryosong plano siya na habang hindi kami nagtagal na nag-communicate as, kumbaga kinikilala namin isa. Kasi nagkilala kami May. And mga June na yon, bago siguro mag-birthday o birthday ko. Hindi ko masyadong iniisip yung ganun. Basta in June. Pagka June, talagang nag-propose si Mr. ko yun sa through online. Syempre, kasi nga malayo nga sa LDR tayo in that time. So, nag-propose siya sa online. Sa online namin dun sa Yahoo Messenger. Ganun. Tinanong niya ako kung seryoso ba daw talaga ako dahil gusto na niya ng seryosong relasyon. So, focus ka sa kanya, focus din siya sa akin. Ganun. Kasi sabi niya, handa ka na bang mag-asawa? Kasi gusto kong mag-asawa na at magkaroon ng pamilya. At napapansin ko na seryoso talaga siya dahil sa time and effort na binigay niya na hindi siya nagkulang. Kumbaga parang more than sa in-expect. Kumbaga sobra dun sa in-expect ko na gawin niya. At yung plano niya ay talagang, kumbaga nag-improve. Kung dati gusto kanyang bisitahin, makasama, ngayon gusto niyang i-process yung mga documents, mga papers. Siyempre, matanda na rin tayo. Nasa edad na more than 30 years na ako nung nag-meet kami ng mister ko. So, anong hinintay magpaalam sa mga walang ganon. So, diretso na rin akong sinagot kasi hindi ko naman nakita na naglalaro siya, seryoso siya. At syempre, yun naman ang hanap ko. Kaya nga, sumali ako sa dating site para maghanap ng seryosong relasyon. At ngayon, nag-process ng mga documents na ganun siya kasi iba rin requirements na kailangan niya. At Belgian man, iba yung documents na kailangan niya para magpakasal sa Pilipina. And yung kailangan ko para magpakasal sa kanya, so kailangan naming dalawa mag-work together. Kumbaga, ginagawa niya yung kanyang part at ako din. At nakaplano na yon para pagdating sa Pinas,
ay ready na siya. Kasi sabi ng mister ko, hindi naman siya yung tipong pabalik-balik kasi wala naman siyang budget doon. Ayaw niyang sayangin yung pagkakataon. Yung first meeting niya, yun yung kasal namin. So yung pagdating niya sa Pinas ay talagang nakahanda na lahat yun. At very supportive naman yung mister ko. Napansin ko talaga yan. Kumbaga, ano yung mga kailangan, talagang nandyan siya, nag-effort siya. So, dito mo talaga mapapansin na yung AFAM na seryoso talaga sa'yo dahil tanggap ka niya bilang ikaw, bungis-ngis ka man yung itsura mo, kahit anong forma ko, kahit anong itsura ko, kahit anong ginagawa ko, gusto niya. So, yun naman ang hanap mo, di ba? Yung tanggap ka ng isang tao bilang ikaw. Hindi mo kailangang magbago para magustuhan ka ng isang tao. And, excited din siya, masaya siyang makausap, makita yung mga members ng family ko, ganun. At yun ang gusto ko, kung ano yung plano ko, nandyan siya para sumuporta. So, ito yung hanapin yung mga AFAM best, ganitong AFAM. Hindi kailangan sobrang mayaman yung AFAM. Importante yung AFAM na alam nyo, mapagkatiwalaan, alam nyo, mahal kayo at ikaw lang, yung ganun. Yun ang gusto ko kasi, yung taong mahal ako at walang iba. Yung taong kontento sa isa. Yung taong responsable, yung taong mapagkatiwalaan kahit sa magbuntayan, alam mo ikaw ang pipiliin yan. At yung taong masipag, hindi mapili sa trabaho, yung taong may pangarap, yung taong alam mo maasahan mo sa hirap at sa ginhawa, yung taong hindi matakaw, ano yung sabihin matakaw? May tao kasi masyadong kuripot na wala na sa lugar. Ayoko ng ganun kasi hindi ako ganung tao. Lalo na pagdating sa pagkain, pagdating sa tulong sa taong nangailangan, hanggat meron ako, hindi ako nagdadalawang isip niyan, ganun. At ganun si Mr. Pumasa talaga siya sa gusto ko. Kumbaga, Lord, ganun. Thank you, Lord, ganun. Kasi wala akong matanong, wala na akong masabi pa, parang ganun. Kasi parang binigay niya yung hinanap ko, yung gusto ko, at saka higit pa doon, yung in-expect ko, parang sumusobra pa, parang ganun. So, sabi ko sa sarili ko, ay ano pang hinahanap ko, parang yung pinag-pray ko ay nasa kanya. At kasi yung nangarap ako dati, gusto ko yung lalaki, yung kung hindi man ako makahanap ng kalahi natin na talagang thank you Lord ako. So, nasa foreigner yon. Hindi ibig sabihin na hindi ka nakahanap ng kalahi natin, wala ka ng pag-asang makahanap ng totoong pagmamahal. Kung wala sa lahi natin, ay nasa ibang lahi yun, best. Ganon. So, sabi ko sa sarili ko kung hindi man ako makahanap ng thank you Lord sa kalahi natin, hindi maghanap na lang ako ng foreigner, ganon. And, thank you Lord ang masabi kasi nga parang nasa kanya lahat yung pinag-pray mo. Sabi ko, Lord, gusto ko yung foreigner matangos ang ilong. Marami kasing foreigner nakita ko nung kabataan ko pa na nakikita sobrang laki ng butas ng ilong. Parang ano ba yan? Sabi ko, Lord, gusto ko yung matangos ng ilong. Maganda yung pagkatangos, maputi, ganun. Mahal ako, mapagkatiwalaan at ma-feel ko talaga nga na I'm in good hands. Ganun, parang ganun. Yung, parang na-feel ko talaga, nakita ko yun sa mister ko. Kaya, siya yung pinili ko. Yung todo effort siya na kahit wala akong time mag-message. Ang daming messages sa cellphone, sa Yahoo Messenger, ganun. Sa Skype, nag-iwan ng message siya. Nag-email pa rin yan. At alam niya kung kailan yung break time ko sa trabaho. Kasi hindi ako huminto sa trabaho nun sa opisina. So, kahit may trabaho yan, lumalabas yan para kausapin ako saglit, ganun. Makikita mo talaga yung todo effort. Makikita mo yung seryosong tao talaga. At very supportive sa family mo. Yung kumbaga, masaya siya sa family mo. Yung mga plano ko, kumbaga nandun siya para suportahan ako. Sabi ko, ganito ang gusto kong mangyari. Sabi niya, wala nang problema yan pag makapunta ka dito. Maraming trabaho dito pag hindi ka mapili. At yung mga gusto mo, matutupad yan. Kumbaga, hindi mo kailangan magkaroon ng, kailangan ko ng mayamang AFAM para matupad yung pangarap ko, mapagawa yung bahay namin. So, hindi mo kailangan yung ganun. Kailangan mo lang yung AFAM ng mapagkatiwalaan. Mahal ka, handang sumuporta sa'yo, katulad ko. Hindi naman mayaman si Mr. Masipag siya at very supportive siya. Kaya nagtagumpay ako sa mga gusto ko. Pagdating ko kasi dito, required na mag-aral ka kasi foreigner naman ako at hindi sila nagsasalita ng English. So, iba yung salita nila. So, I have to learn their own language. At libre naman yun dito. Kunti lang yung bayaran mo. Mga sa libro lang. And yun, after that, nakahanap ka agad ako ng trabaho. At dahil sa trabaho ko, natupad yung pangarap ko. So, you don't have to really find a rich man, mayaman talaga. Ang
piliin mo yung mayaman sa pagmamahal para sa'yo. May ganon. So, yung taong mahal ka. Kasi pag ganyan yun, best, matutupad yung pangarap mo. Kasi susuportahan ka niyan. Ano naman yung sobrang yaman yan. Marami ka palang kaagaw. May kahati pala ako sa puso mo. Ang sakit ng ganyan. Parang, di bali nang walang afam pa ganon. Na dami mong kahati. Yung afam na wala dito, wala doon. Kung sino-sinong ini-entertain. Ang hirap ng ganon. Walang heart. meron siyang, ugaling biyakin ang puso mo. So, ito yung favorite ni Mr. na Choco, may ganun talaga. So, piliin nyo yung afam na alam nyo thank you Lord ang masabi nyo kasi nga, minahal kayo bilang kayo and very supportive sa inyo and hindi siya nanghuhusga. Hindi kayo hinuhusgahan na ganun, baka nagpunta ka doon, baka sino-sino kausap mo, walang ganun. Sa LDR kasi, kailangan yung communication ninyo is constant. Kung palagi yung communication ninyo, and the way para subukan nyo si afam nyo kung seryoso yan, huwag nyo laging sindan ng message. Tingnan nyo kung paano kayo hanapin. Kung interesado si afam sa inyo, gagawa ng paraan yan para kumustahin ka, asan ka na, ganon. And, wag makulit. Kasi sa mga afam, busy life yan. Most of the time, yung mga afam, trabaho, kayo, bayad sa mga bayaran, ganon ba yan, mga bills nila, pagod yung buhay nila. So, they need someone who understand the situation na kaya silang intindihin sa kabila ng busy sila and you're there, patient and very understanding. And syempre, pakita nyo rin yung concern nyo sa kanya, yung kumusta na siya sa work niya, how he feels. And okay ka lang ba dyan? You have to eat your food, gano'n. Ipakita nyo yung loving and caring attitude niyo kasi yun yung kailangan ni afam. Lalo na pag busy si afam at pagod sa trabaho, pag nakita nilang nandyan ka, very caring and masayahin ka. Siyempre, napapasaya nyo si afam na nyo siya, nabobola, gano'n. Guwapo mo naman, you make my heart beat so fast. May ganong factor. You're the most handsome guy I've ever met. May ganong factor din. Naniwala naman, tuwang-tuwa. So, kahit sa ganyang paraan na pangiti nyo siya, ganon. So, kailangan kasi ni afam yung ganon, yung marunong makaintindi sa sitwasyon nila. And if you can control your afam, kasi sa Mr. ko may ugali niyan. So, if the man loves you, he's willing to change para maging fit sa'yo. You don't have to change yourself. Na ikaw babae, ganun. Para sa akin, I need a man who loves me for being who I am. Kasi alam ko naman na nasa tama ako. Kumbaga, hindi naman ako nangaapak na ibang tao. So, kung hindi ako tanggap ng isang afam na yan, bilang ako, alam ko naman ginagawa ko yung tama. Kung hindi niya ako tanggap, hindi tayo bagay, ganun. I don't have to fit myself to you kung hindi naman tayo magkasundo. So, hanapin niyo yung afam na thank you Lord ang masabi niyo kasi hindi siya nagkulang sa inyo and ganun ang gawin niyo best. So, makikita niyo talaga na seryoso yung afam pag laging nandyan para sa inyo, very supportive at hindi kayo inaaway. Hindi kayo inuhusgahan at proud sa inyo, yun. So, piliin nyo yung ganon. So, magbasa muna ako ng message dito. May ganon. Kay Sister Realizalag May ba yan? Ako minsan, nahihirapan ako sagutin yung tanong niya. Hirap ako sa communication. Ganon. Thank you nga pala sa pakinig ng mga yung karanasan natin dyan. And sabi mo, best, nahirapan ka sa communication. So, gamitin nyo yung Google. Ganon. Translate nyo. And ano ba, may iba bang language ni afam? Or medyo nahirapan ka ba mag-English? I-type mo sa Google best, merong ganon, Tagalog to English. So, i-type mo sa Tagalog and i-click mo yung translate. So, lalabas na yung English, i-send mo kay afam. So, meron kasi akong kakilala nung way back na bata pa, medyo bata pa, kasi 14 years old. Merong taga sa amin yun. Medyo malayo sa barangay namin. Hindi siya marunong mag-English yung babae. Pero yung kaibigan yung isa marunong mag-English. So, ang nangyari ngayon, yung isa kasi, yung kausap niyang afam ay gusto nang pumunta ng Pinas. Pero yung babaeng kausap niya, nagbago yung isip. So, ang ginawa ng babae, bigay niya dun sa kaibigan niya si afam. Para kahit paano hindi naman, merong mapuntahan si afam. Yung kaibigan niya hindi marunong mag-English. So, ang ginawa niya, tinulungan niya mag-English yung babae. At ngayon, nag-communicate sila ni afam. Kasi hindi talaga marunong mag-English yung babae.
Pero alam nyo, nagkatuluyan sila ni Afam at saka yung babae hindi marunong mag-English. Ang English ay natutunan yan, best. Kahit mali-mali yung English mo, naintindihan naman na ng totoong Afam yan. Yung totoong nagmamahal sa'yo, kaya nilang intindihin at i-correct yan. Kaya huwag kang matakot kung hindi mo masyadong kabisado ang English. At least meron kang konting alam at ipaalam mo rin kay Afam na I don't really speak English. Ganon. So, ang Google ang ano dyan, katulong dyan. At kung meron kang kakilala maginig sa English at meron kang Afam na kilala na seryoso sa'yo, magpatulong ka sa kaibigan mo para tulungan ka paano i-translate sa English yung Tagalog mo. Ganon. Kay Maria Fee Magbanwa, si Sally, totoo bang sinasabi sa Afam, may plano siya sa buhay, dito sa buhay, Benbes. At mag-ipon daw siya kasi masyadong maraming bilihin. Totoo ba? Seryoso siya, sis? Please pakisagot, hindi naman siya bastos ng ugali. Hindi masyadong mag-chat at sa video call lang. So, mahilig si Afam sa video call instead of chat. Okay din yan. But sometimes poor signal. Ano kaya totoo ba to, sis? Gano'n na ba kayo tagal ni Afam, best? Kasi dito sa ibang bansa, kahit nga sa Pinas, alam ko, sobrang mahal na talaga lahat ng bilihin. So, kung si Afam ay ang income niya, source of income niya, ay base lang sa sahod niya. So, at hindi naman ganun kalaki yung sahod niya. So, tama ang sinabi ni Afam. Kailangan niya mag-ipon muna kasi mahal talaga ang bilihin. Tama ang sinabi ni Afam. Makikita mo lang na seryoso yan. Kung habang tumatagal kayo, lalong nag-improve yung plano niya sa'yo. Kung dati friendship lang, plano niya sa susunod ay kilalanin ka na at mahalin ka, ganun, magpakasal sa'yo, manligaw sa'yo, ganun. So, doon mo makilala na seryoso si Afam kung habang tumatagal ay nag-improve sa plano niya, hindi siya nagbago, kundi lalo siyang na-inlove sa'yo. Ganun yun. So, ayan. So, kay Angelita Villaruel, may Afam po ako, bago pa lang, Filipino Cupid, magkita kami. Salamat po, ma'am, ganun. Ay, congratulations sa you, best. So, ate, resonate ako. Tuwing late reply, magpaliwanag. Nagkita po kami sa Filipino Cupid dating site. Salamat po. So, congratulations sa you, best. Si Angelica Villaruel. So, huwag masyadong maniwala, best. If totoong seryoso si Afam, gawin niya yung plano niya. So, just go with the flow. Ganun yun. Para hindi ka masaktan. If ever, ganun. Kay Sister Adeline, Kitor Kapada, Ben, best. LDR ko, best. 10 months LDR po kami. Siya ay police sa Algeria. Sobrang respect po siya sa akin, kaya lang sobrang busy sa work. 3 days not online, always. Pero nagtawag naman siya sa akin, kaya lang di ako nagtitiwala masyado. But, 5 araw, di naka-online ako. Pag ako yan, basura kaya. Hindi naman sa ganun. Pero pag ako yan, kung para sa akin, best, kung para sa akin, hindi ko napapansinin yan, maghanap ako ng iba. Ang daming Afam, best, para magtiyaga ka sa isang halos walang time sa'yo. Ganon. Kay Jessa Marquez, ma'am, saang dating ba na pwede mong i-recommenda sa akin para makahanap ng Afam na hindi scammer? Salamat. Palagi ako nanood sa mga video mo. Maraming salamat sa iyo, best. Sa Christian Filipina dating site, marami na talagang nagtagumpay dyan. Congratulations. Via YouTube channel sa mga videos natin, Facebook messengers, ganon, sa WhatsApp. Marami na talagang nag-message sa akin na, yung iba kasi direct kong binigay sa kanila yung link. So, nasa link naman ng mga videos ko yung Christian Filipina dating site. Kasi yan sa dating site, nasalihan niyo, best. Kasi ang dami nang nagtagumpay dyan at dami na nating natulungan dyan at nakahanap ng kanilang true love. At, be open din kayo sa ibang mga dating site. Katulad nung isa sa Filipino Cupid. Marami ding dating site. Ay, yung mga scammers kasi. Lahat ng dating site, pwede yan sila makapasok. Kasi, mga discarded din yan sila. So, you have to know what you want. Kailangan alamin nyo yung taong gusto nyo talaga. At kung hindi nagtagla yung taong yan sa mga gusto nyo, ay huwag nyo nang pag-aksayahan ang panahon. Ganun lang kasimple yun. So, ang pasaway, nandyan talaga yan kahit anong dating site pasalihan mo. Ikaw mismo, kailangan alam mo kung paano mo sila iwasan, paano mo makilala at maramdaman mo na ito, hindi ito nagtataglay ng gusto ko. So, ayaw, wag mo nang sayangan yung panahon mo dyan. Paano mo mahanap ang Afam? Paano mo mahanap ang Afam kay Marivic Espinosa? Shoutout sa iyo, best. Makahanap ka ng Afam through friends na mayroong husband o boyfriend na Afam. Or
most of the time, through dating site talaga yan. So, sumali ka sa mga dating sites na talagang proven na marami na nagtagumpay, katulad ng Christian Filipina dating site. So, sumali kayo as many as dating sites. So, maraming opportunity pa ganun. So, kailangan nyo lang talagang alamin kung ano yung klaseng affam na gusto nyo para hindi nyo sayangin yung oras nyo sa taong pasaway. Kasi marami talagang pasaway sa mga dating sites. Hindi maiwasan yan. Kayo lang talaga ang need nyong matutunan na ito ay hindi to pumasa sa gusto ko. So, wag nyo nang bigyan ng panahon. Wag nyo nang entertain. Entertain nyo lang yung affam na feel nyo magaan sa loob ninyo. Ganun lang yun. So, good luck sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe, God bless.